Magandang araw mga bata! Ngayon pong araw ko po ay kukwento sa inyo na ang pamagat ay ang pagkamatay ni Absalom. Sino kaya si Absalom at bakit siya namatay? Kaya halina kayo, pakinggan natin itong kwento. Sino kaya si Absalom? Maraming naging anak si Haring David. Isa sa kanyang mga anak ay nangalan si Absalom, kaya ang ama niya ay si David. At nakapagwapo ni Absalom, maitim ang kanyang buhok. Si Amnon naman ang kapatid niyang lalaki. At si Tamar naman ang kapatid niyang pinakamagandang babae. Ginawa ni Hushai, ito po si Hushai yung pinagkatiwalaan niyang kaibigan ni Haring David, lahat ng pamaraan para mapigilan ang payo ni Ahitophel. At si Ahitophel naman ay tumutulong kay Absalom laban kay Haring David sa kanyang ama na makatakas si Haring David. Pagkatapos ay nagbigay siya ng babala kay Haring David para makanda sila laban kay Absalom, dahil si Absalom naging rebelde kay Haring David sa kanyang ama. Tinapon ni Haring David ang kanyang mga tauhan. Pinagpangkat-pangkat niya ang kanyang mga tauhan ng tig-100 at tig-1,000. Pagkatapos ay pumili siya ng mamuno sa bawat pangkat. Pinagtatlong grupo niya ang mga pangkat. Joab, sabi niya, ikaw na mamuno sa isang grupo. Absai, siya ay sa iyo ay isa. At Itay, ang mga iba ay pamumunuan ni Itay, sasama ako sa inyo pa sa kapilbigma, mahal na hari. Sabi ng sandalo, huwag na po kayong sumama sa amin. Hindi na mahalaga sa ating mga kaaway kung kami man ay mapatakbo nila o mapatay. Pero kayo ay kasing halaga ng 1,000 sa amin. Kaya mas makabuti pa kung manatili na lamang kayo ng tulong kung kailangan namin. Sige, kung iyon ang inakala ninyo mas makabuti, sabi ni Haring David. At saka siya tumayo sa tabi ng tarangkahan habang namamarsyang palabas ang kanyang mga tauhan. Joab, Abasay, Hitay, sigaw ni David, alang-alaw sa akin na huwag ninyo sasaktan si Absalom. Narinig na lahat ng utos na ito ni David sa kanyang mga opisyal. Hinarap ng mga kawal ni David ang mga Israelitang kakampi ni Absalom sa kagubatan ng Ephraim. Naglaban ang 2 persa at nanalo ang mga kawal ni David. Namatay ang 20,000 ng mga kawal ng araw na iyon. Umabot ang kagubatan ang labanan. Pero mas maraming namatay dahil sa panganib sa kagubatan kaysa digmaan. Nakasakay si Absalom sa kanyang mula or asno na hindi nasahan ay nakasalubong niya ang tauhan ni David. Tuloy-tuloy ang mulang sinakyan niya sa ilalim ng malaking puno. Nasabit ako sa 2 sanga. Tuloy-tuloy tumakbo palayo ang mula at nakabitin si Absalom sa puno. Haba, si Absalom yan ha, sabi ng kawal. Sabi ng isang kawal ni David, nagkakataong napadaan sa kinaroroonan ni Absalom. Kailangan masabi agad ito kay Joab, sabi ng kawal ni Joab. Nakita ko si Absalom, nakabiti sa puno, sabi ng kawal ni Joab. Nakita mo si Absalom? Ngalit na tanong ni Joab. Bakit hindi po pinatay? Binayaran pa sana kita ng 10 pirasong pilak at magandang sinturon. Kahit nabayaran po ninyo ako ng 1,000 pilak, sagot ng kawal. Hindi ko pa rin sasaktan ang anak ng hari. Narinig namin lahat ay sinabi ni Haring David sa inyo kay Absai at kay Hitay na alang-alang sa kanya ay huwag sasaktan ang kanyang anak niya si Absalom. Malalaman ng hari lahat na mangyari, mapahamak ang buhay ko kapag pinatay ko si Absalom dahil hindi niyo naman ako ipagtatanggol. Nagsasayang nga ako ng oras ang panahon, sabi ni Joab. Napuntahan niya si Absalom. Ayun si Absalom, sabi ni Joab sa sarili. Buhay pa, itutusok ko sa dibdib niya ang 3 sibat na ito.
Lumapit din ang 10 tauhan ni Joab at saka tinuluyan si Absalom. Inutos ni Joab na hanap hipan ang trompeta bilang hudyat sa kanyang mga kawal. Natigil na ang laban at tuminto na ang mga kawal sa paghahabol sa mga Israelitang kakampi ni Absalom. Kunin natin ang bangkay ni Absalom at itapon natin sa malalim na hukay dito sa kagubatan. Sabi nila sa isa't isa. Ginawa nga nila ito at tinabunan nila ang hukay ng mga bato. Samantala ang mga Israel ay nagsitakbo na pauwi. Si Absalom ay walang anak na lalaki para itaguyod ang kanyang pangalan. Dahil dito ay gumawa siya ng momento lambak ng hari para sa kanyang sarili nung siya ay buhay pa. Tinatawag niya itong momento ni Absalom. Hanggang ngayon, ito pa rin ang tawag sa momentong iyon. Dito po natapos ang ating kaya mga bata. Huwag natin tularan si Absalom na maging rebelde sa kanyang ama at mamatay lang nang walang humingi ng patawad. Kaya mga bata, bilang isang anak, dapat natin kukupin at mahalin ng buong puso ang ating ama't at ina kahit na anumang mangyari hanggang sa pagtanda nila.